asawa na kasal, yung nagloko ang lalaki, ito ang pinaka-depress ng babae o yung depression ng isang babae na napakasakit sa lahat. Kung ang asawa mong lalaki ay ng babae, tinutorture ang utak mo, ito ang pinakamatindi na depression ng nadadaanan ng babae. Itong sasabihin ko tungkol sa babae, sana ang aral nito ay para sana sa lalaki. Na maisip nila na ito ang naramdaman ng babae pag sa oras na gumawa sila ng hindi maganda o nangangaliwa sila. Kasi unang-una, halimbawa kasal kayo, ang katawan mo ay nasa babae na yan. Pag-aari ng babae, pag-aari mo rin yung katawan ng babae. Ibig sabihin, kayong dalawa lang sana ang pwedeng magmamahalan yan. Ngayon, kung ng babae ang lalaki, tinuturture mo ang utak ng babae. Tinuturture mo ang damdamin ng babae. Kasi kung halimbawa sa mga bata nga lang laruan ng bata, agawin ng isang kalaro niya, di ba? Nag-aaway sila, nagsusuntukan sila o nagsabunutan sila dahil inagaw ng isa yung laruan niya. Laruan lang yan. Ano pa kaya kung sa asawa mo na? Sa'yo yan Ikaw ang may-ari niyan Pag kinuha ng iba yan o ng babae yan, napakasakit yan. Yan ang pinakamasakit na bagay. Kaya kung minsan yung mga babae na hindi kaya, kung minsan nadidepress, na pumunta sa nervous breakdown, na ano na yan, na nasisiraan na ng ulo yan. Sa sobrang pag-iisip, lalo na kung mahal na mahal ka. Sana maramdaman ito ng lalaki maramdaman ito ng lalaki Ang lalaki naman, hindi naman nagsasabi yan na kung anong problema niya. Basta sinusulo niya lang din, hindi lang alam ng babae na unti-unti na lumalayo, na nag-iisip na lang ang babae kung bakit unti-unti lumalayo, na kung bakit parang malayo na ang loob ng lalaki. Yan ang pinakamasakit na torture ng babae. Kaya sana, isipin ng babae, ano kaya ginagawa ng asawa ko? Baka nandoon na sa babae niya, anong ginagawa niya? Napakatinding pagtuturture sa utak ng babae. Sana malaman ito ng mga lalaki at ilagay din nila sa lugar yung kanilang damdamin. Kung hindi nyo gusto yung babae talaga na hindi pa yan talaga ang totaling gustong-gusto ninyo, edi huwag nyo ituloy. Kasi ang damdamin, ang depression at saka yung damage na madulot mo sa babae. Yan ang sakit na naramdaman ng babae sa parte ng babae. Na ang aking sinasabi, sana para ito sa mga lalaki. Yung pangalawa naman para sa mga lalaki. Ito naman sana ay para sa babae. Ang lalaki kasi, sa experience ko lang pag hindi ka talaga tunay na mahal ng lalaki, mahalata mo yan Matabang, hindi ka talaga tunay naman na talagang damdamin niya talaga para sa'yo. Maramdaman mo yan. Kasi ang lalaki na hindi ka masyadong mahal, yung parang, oo, nandoon na kasi ang pagmamahal kasi hindi lang naman sa isang bagay sa pagdala mo o sa pagsamahan nyo o sa mga ginagawa mo, diyan mo maramdaman kung talagang mahal ka ng lalaki. Pangalawa, yung amoy ng babae. Kasi nung unang ligaw niya pa lang sa'yo, yung amoy mo, hindi niya pinapansin yan Hindi niya, akala niya iyan ang gusto ng amoy mo na gusto niya Pero totoo hindi pa. Kasi naniniwala talaga ako na sa amoy nakukuha talaga ang pagtagal ng pagsasama. 'Di ba kung minsan mayroong mag-asawa na naghiwalay, sabihin ng lalaki, kasi ang mabaho yung ganito mo mabaho yung ganun mo 'di ba? Kasi hindi 'yan ang amoy na gusto niya, hindi pa 'yan ang amoy na gusto niya. Kaya ang lalaki umaalpas, pero ang lalaki hindi 'yan magsasabi na ayaw ko na sa'yo, hindi na kita mahal, kasi ayaw niyang masaktan ka. Ayaw niyang masaktan ang babae, kaya hindi niya masasabi. Pero ang totoo, ayaw na niya. Pero wala, dahil sa kasal na kasi kayo, inaano niya na lang, tinitiis niya na lang, kaya pero, mangangaliwa talaga siya. Ngayon, pangatlo, ang babae na bungangira, yan talaga ang pinakaayaw na ayaw ng lalaki, yung babaeng bungangira.
Yan talaga ang ayaw ng lalaki talaga. Kaya nga, kung pwedeng maari pa lang na kahit, hindi ba yung mga babae, ang hilig yung pag dumating yung asawa, ay yung ano mo, kinakalat mo. Yung medyas mo, kinakalat mo. May ano naman, yung mga bunganga, saan yung sahod mo, ganito. Ayaw ng lalaki yan. Ayaw ng lalaki yan, mga ganyang klase na mga sitwasyon. Kaya, ang panglima, saan na tayo? Ang gusto kasi ng lalaki, yung mapayapang buhay. Pag uwi niya, matahimik. Pag uwi niya, yung mahilway yung damdamin niya, hindi siya na-stress, hindi siya na-depress sa bunganga mo. Yan, uuwi yan. At saka, hindi mangangaliwa yan. Pero kung ikaw ay bungangira, ikaw ay hindi pala asikaso, at ikaw ay hindi niya gusto amoy mo, at hindi ka talaga mahalata mo kasi sa pag-asikaso. Pag hindi ka talaga mahal, yan ang ginagawa ng lalaki. Kaya, walang ibang solusyon dyan. Pag iyan ang naramdaman mo, huwag ka na magtiis kasi paulit-ulit lang yan. Iwanan mo na kaagad. Mag-usap na kayo sa barangay, maghiwalay na, mag-move on ka na. Hayaan mo sa sunod kong video, pag sa oras na hiniwalayan mo na yung asawa mo, nag-usap na kayo sa barangay, mag-move on ka na. Mag-content ako ng paano ulit mag-move on para ipulit-ulit natin para maalala ninyo at magawa ninyo. Kasi kailangan palaging isabihin para matatak sa utak ninyo at baka masubukan ninyong gawin yan. Napakasakit mag-move on, pero pag makamove on ka naman, doon mo maramdaman na wow, nalampasan ko ang isang masakit na dumaan sa buhay ko. Kaya sana may matutunan kayo sa mga content ko. Salamat sa inyo. I love you. Ingat.